lahat ay tungkol sa panlabas na anyo. Lahat ay parang isang pagsusuri. Ngunit ito, ang papuri sa ngiti niya, sa tawa niya, isang bagay na lumabas noong hindi niya iniisip ang kanyang itsura. Isang bagay na totoo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Patty. Tinitigan niya lang si Max at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa kislap. Ito ay init. Isang mainit na pag-asa na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Mula sa bintana ng kanyang coffee shop, pinanood ni Max si Patty habang naglalakad ito palayo, pabalik sa tinutuluyan itong kubo. Hindi niya maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang tawa nito kanina sa gitna ng dagat ay tila musika, isang tunog na matagal na ring nawala sa tahanang alon. Ang lugar na ito, na binuo niya para maging isang kanlungan mula sa ingay at sakit, ay tila nakahanap ng bagong buhay sa pagdating ng babaeng iyon. Hindi niya maikakaila ang atraksyon na naramdaman niya para kay Patty mula pa noong una niya itong nakita. Hindi ito ang karaniwang atraksyon na nararamdaman niya para sa mga turistang modela na nagkalat sa isla. Ang kay Patty ay iba. Noong una niya itong nakita na nakaupo sa dalampasigan, ang nakita niya ay hindi isang babaeng sobra sa timbang. Ang nakita niya ay isang kaluluwang nalulunod sa kalungkutan, kahit nasa tuyong buhangin pa ito. Nakita niya sa mga mata nito ang isang pamilyar na anino. Ang anino ng isang taong tumatakas. Dahil siya, si Max ay isa ring takas. Kinabukasan, maagang nagising si Max gaya ng dati. Ngunit sa halip na dumiretso sa pagbubukas ng shop, naglakad muna siya sa dalampasigan. Ang araw ay kasisikat pa lang, kulay rosas at kahel ang langit. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang isang pamilyar na anyo. Si Patty. Nakatayo ito sa buhanginan, nakaharap sa dagat, at dahan-dahang ginagawa ang ilang mga yoga poses. Ang bawat galaw ay alanganin, hindi perpekto, ngunit may determinasyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Max. Hinahangaan niya ang katatagan nito. Madaling sumuko. Madaling manatili sa kubo at umiyak. Ngunit pinili nitong bumangon. Pinili nitong harapin ang araw. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, naging pamilyar na ang kanilang routine. Sa umaga, bago pa man dumami ang tao, tuturuan niya si Patty na mag-surf. Sa una, mas marami pa rin ang pagbagsak kaysa sa pagtayo. Ngunit unti-unti natututo na ito. Bawat maliit na tagumpay, isang mas mahabang pagsakay sa alon, isang mas matatag na pagtayo, ay nagdudulot ng ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na, para kay Max, ay mas maganda pa sa sikat na paglubog ng araw sa Siargao. Pagkatapos ng aral, sabay silang magkakape sa tahanang alon. Doon, unti-unti nagbubukas si Patty. Hindi pa nito sinasabi ang buong kwento, ngunit paminsan-minsan ay may mga nahuhulog na piraso ng impormasyon. Isang masakit na breakup. Isang trabahong nakakasakal sa Maynila. Isang pangangailangan na makalayo. Nakikinig lang si Max, hindi nagpipilit, hindi naghuhusga. Alam niya ang pakiramdam ng may bitbit na mabigat na bagahe. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan para mangolekta ng mga kakaibang hugis na bato, isang paboritong gawin ni Patty, naglakas loob itong magtanong. Ikaw, Max? Bakit Siargao? Dito ka ba talaga lumaki? Natigilan si Max. Napahinto siya sa paglakad at dinampot ang isang patag na bato. Hindi, sagot niya, ang tingin ay nasa karagatan. Tagamay nila rin ako, dati. Talaga, gulat na tanong ni Patty. Bakit ka umalis? Ipinukol ni Max ang bato sa tubig, pinanood itong tumalbog ng ilang beses bago tuluyang lumubog. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. May mga bagay sa Maynila na mas magandang iwanan na lang sa nakaraan. Naramdaman niya ang tingin ni Patty sa kanya, isang tingin na puno ng pag-unawa. Hindi na ito nagtanong pa. Naintindihan nito na, tulad niya, may mga pinto si Max na ayaw na nitong buksan. Nagpapasalamat siya para doon. Dahil kung pipilitin siyang magkwento, hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa katotohanan, o sa kasinungalingan na binuo niya para protektahan ang sarili. Nang gabing iyon, matapos niyang isara ang shop, hindi agad umuwi si Max sa maliit na bahay niya sa likod nito. Pumasok siya sa kanyang opisina, isang maliit na kwarto na puno ng mga resibo, libro, at mga gamit sa pag-surf. Lumuhod siya at kinuha ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa.
Isang kahon na halos 5 taon na niyang hindi binubuksan, ngunit hindi rin niya kayang itapon. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng lumang papel. Sa loob, naroon ang mga multo ng kanyang dating buhay. Isang T-square. Isang set ng mga mamahaling technical pen. At sa ilalim ng lahat, isang nakarolyong blueprint. Maingat niya itong binuklat. Ito ang disenyo ng isang modernong bahay na may malalaking salamin, tanaw ang isang hardin. Ang pangarap nilang bahay. Sa gilid ng papel, may nakasulat, para sa aking pinakamamahal na si Isabelle. Mula sa iyong arkitekto, Maximo. Maximo. Maximo de Villa. Isang pangalan na tinalikuran na niya. Isang pangalan na kabilang sa isang taong patay na. Isang sikat na arkitekto. Isang taong mayaman. Isang taong may perpektong kinabukasan. Kinuha niya ang isa pang bagay mula sa kahon. Isang kupas na litrato. Isang babaeng napakaganda, nakangiti sa kamera. Si Isabel. Ang kanyang fiancé. Ang babaeng dapat ay pakakasalan niya. Ang babaeng. Ang aksidente. Nag-flashback sa isipan ni Max ang mga imahe. Ang malakas na ulan. Ang madulas na kalsada. Ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na truck. Ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal. Ang sigaw niya. At pagkatapos ang katahimikan. Ang nakabibinging katahimikan habang nakikita niya si Isabel na duguan at walang malay sa tabi niya. Ang huling alaala niya sa ospital ay ang sinabi ng doktor, "We did everything we could, Dingdit de Villa. I'm sorry." Ang mga salitang iyon ang pumatay sa kanya. Ang pumatay kay Maximo de Villa. Pagkatapos ng libing, hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay. Ibinenta niya ang lahat, kinuha ang pera, at naglaho na parang bula. Nagpunta siya sa Sargao, isang lugar na napuntahan lang nila ni Isabel ng isang beses, isang lugar na sinabi nitong paraiso. Dito, binuo niya ang isang bagong buhay, isang bagong pagkatao. Si Max. Isang simpleng surf instructor. Isang taong walang nakaraan. Napapikit si Max, ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Patawad, isa, bulong niya sa hangin. Patawad kung hindi kita nailigtas. Patawad kung naging duwag ako. Isinara niya ang kahon at mabilis na itinago ito pabalik sa ilalim ng mesa. Ayaw na niyang balikan pa iyon. Ang buhay niya ngayon ay dito na sa Sargao. Ang buhay niya ngayon ay ang tahanang alon. Ang buhay niya ngayon ay may kasama ng isang babaeng nagngangalang Pati na nagtuturo sa kanya kung paano muling ngumiti. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang oras. Sakto namang tumunog ito. Isang mensahe. Mula kay Pati. Salamat sa araw na to, Max. First time kong sumakay sa medyo malaking alon. Napangiti si Max. Ang simpleng mensahe ay nagdulot ng init sa kanyang dibdib. Nag-type siya ng reply. Walang anuman. Mas gagalingan mo pa bukas. Isisend na sana niya nang biglang mailumitaw na notification sa itaas ng kanyang screen. Isang notification mula sa Facebook, isang app na bihira na niyang buksan. Gilbert Santos tagged you in e-post. Gilbert Santos. Sino iyon? Ang pangalan ay pamilyar, ngunit hindi niya matandaan. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ang notification. Ang luma niyang Facebook profile, ang profile ni Maximo de Villa na hindi na niya ginagalaw sa loob ng 5 taon, ay bumukas. Ang post ay mula sa isang lalaking makisig, nakasuot ng mamahaling polo shirt, at mayabang ang ngiti. Nakatayo ito sa isang yete, sa likod ay isang magandang tanawin ng karagatan. Ito siguro si Gilbert Santos. Ngunit hindi ang lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Max, kundi ang caption na nakasulat. Celebrating 5 years of freedom and success. Salamat sa lahat ng mga taong naniwala. At sa mga taong iniwanan ko sa nakaraan, well, look at me now. Special thanks to Jim the one and only for making life perfect. Ang post ay may kasamang mga litrato. Ang una ay ang lalaki na mag-isa. Ang pangalawa ay kasama ang mga kaibigang mukhang mayayaman din. At ang pangatlong litrato. Huminto ang paghinga ni Max. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok at pagkatapos ay kumabog ng napakalakas na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib.
Ang cellphone ay halos mabitawan niya sa panginginig ng kanyang mga kamay. Sa pangatlong litrato, si Gilbert Santos ay mayakap-yakap na isang babae. Isang babaeng nakasuot ng puting bestida, ang buhok ay nililipad ng hangin, ang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Isang babaeng kilalang-kilala niya. Isang babaeng dapat ay patay na. Isabel D. Ang pangalan ay halos hindi lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na sigaw. Hindi. Hindi maaari. Isang kamukha lang siguro. Isang masamang biro ng tadhana. Pero habang tinititigan niya ang litrato, ang bawat detalye ng mukha ng babae, ang hugis ng mga mata nito, ang maliit na nunal sa gilid ng labi, ang paraan ng pagngiti nito, lahat ay nakatatak sa kanyang alaala. Walang duda. Siya nga. Pero paano? Nakita niya ang libingan nito. Umiyak siya sa ibabaw nito. Paano nangyaring buhay ito at masayang kayakap ng ibang lalaki? Mabilis na nag-scroll si Max sa profile ni Gilbert Santos. Public ito. Puno ng mga litrato ng kayabangan. Mga mamahaling sasakyan. Mga party. At mga litrato kasama si Isabel. Maraming litrato. Ang caption sa isa sa mga ito ay nagpaliwanag ng lahat. 1 year with this amazing woman. A survivor. A fighter. After years of amnesia from a tragic accident, she's back, stronger than ever. I'm so proud of you, Isabel. So glad I found you. Amnesia. Amnesia. Ang salita ay umalingaw sa isipan ni Max. Kaya pala, hindi ito namatay. Nagkaroon ito ng amnesia. At sa mga panahong iyon, habang siya ay nagtatago dito sa Sargao, iniisip na pinatay niya ang babaeng mahal niya. Si Isabel pala ay buhay at sinusubukang buuin muli ang kanyang sarili. At ang lalaking ito, si Gilbert, ang nakahanap sa kanya. Isang halo-halong emosyon ang bumalot kay Max. Tuwa dahil buhay si Isabel. Galit dahil sa lalaking mayabang na ito. At higit sa lahat, isang napakalaking, nakalulunod na pagkakasala. Iniwan niya ito. Noong panahong pinakakailangan siya nito, iniwan niya ito. Naniwala siya sa sinabi ng doktor, naniwala siya sa kasinungalingan at tumakbo siya. Isa siyang duwag. Bigla, ang pangalang Gilbert Santos ay nagkaroon ng koneksyon sa isipan niya. Sa mga kwento ni Patty. Isang masakit na breakup. Iniwan ako. Mabilis niyang hinanap ang profile ni Patty. Nakita niya ang iilang mga litrato nito. At sa isa sa mga mas lumang post, bago pa ito pumunta ng Siargao, may nakita siyang litrato. Si Patty, na mas payat noon, ay masayang nakangiti. At sa tabi nito, kayakap nito, ay ang parehong lalaki. Si Gilbert Santos. Ang lalaking nanakit kay Patty. Ang lalaking kasama ngayon ni Isabelle. Ang mundo ni Max ay gumuho. Ang dalawang babae sa buhay niya, ang babae mula sa kanyang nakaraan na akala niya inawala, at ang babae sa kanyang kasalukuyan na unti-unti nang nagiging mundo niya, ay konektado sa iisang lalaki. Ang lalaking sumira sa isa at sumalo sa isa pa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung mag-cruise ang landas nilang lahat? Paano kung malaman ni Patty ang totoo? Na ang lalaking tumutulong sa kanyang mag-move on ay ang dating kasintahan ng babaeng ipinalit sa kanya? At paano kung si Gilbert at Isabel ay magpunta dito? Sa Siargao, ang lugar na paraiso para sa lahat. Tinitigan niya ang mensahe ni Patty na hindi pa niya na-send. Mas gagalingan mo pa bukas. Isang pangako. Isang pangako na hindi niya alam kung paano niya tutuparin ngayon. Dahan-dahan niyang binura ang text. Isinara niya ang kanyang cellphone. Umupo siya sa dilim ng kanyang opisina. Ang anino ng kahapon ay mas madilim at mas nakakatakot kaysa dati. Hindi na lang ito isang alaala. Isa na itong paparating na bagyo. At siya, kasama si Patty, ay nasa gitna ng tatahakin nito. Lumipas pa ang isang linggo na para kay Patty ay isang panaginip. Ang bawat araw sa Siargao ay tila isang regalo. Ang mga umaga niya ay nagsisimula sa tunog ng mga alon, hindi sa tunog ng alarm clock. Ang mga hapon niya ay ginugugol niya sa dagat, kasama si Max, natututong hindi lang sumakay sa alon, kundi magtiwala rin dito, at sa sarili niya. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na dumating sa islang ito.
Ang balat niya ay may kulay na ngayon mula sa araw. Ang mga braso niya ay mas lumakas dahil sa pagpaddle. At ang puso niya ay unti-unti nang naghihilom. At ang malaking dahilan yon ay si Max. Ang samahan nila ay lumalim pa. Hindi na lang ito tungkol sa surfing. Naglalakad sila sa dalampasigan tuwing hapon. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap na simple lang, isang maliit na hardin para kay Patty, isang bagong set ng mga surfboard para kay Max. Kumakain sila ng isaw at Betamax sa kanto. Mga simpleng bagay na hindi niya naranasan kay Gilbert, na laging mas gusto ang mga mamahaling restoran at mga lugar na Instagrammable. Kay Max, hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang sukatin ang bawat salitang sasabihin niya. Hindi niya kailangang mag-alala kung ano ang itsura niya. Dahil sa paraan ng pagtingin ni Max sa kanya, pakiramdam niya, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod ngunit masayang araw ng pagsusurf, inaya siya ni Max. May pupuntahan tayo, sabi nito, may misteryosong ngiti. Saan naman, tanong ni Patty. Basta. Magpaganda ka. Kahit sinabi ni Max na magpaganda siya, alam ni Patty na hindi iyon ang uri ng pagpapaganda na hinihingi ni Gilbert. Hindi niya kailangan ng makapal na makeup o isang mamahaling bestida. Nagsuot lang siya ng isang simpleng puting sundress, inilugay ang kanyang buhok na medyo kulot na dahil sa tubig alat, at naglagay ng kaunting lip tint. At nang makita siya ni Max, ang paghanga sa mga mata nito ay sapat na. Dinala siya ni Max sa isang liblib na parte ng beach, malayo sa mga bar at resorts. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog, may nakahandang isang banig, mga unan, at isang basket na puno ng pagkain. May mga kandila rin na nakasindi sa paligid, ang liwanag nito ay sumasayaw kasabay ng ihip ng hangin. Max, ano to? Manghang tanong ni Patty. Wala lang. Naisip ko lang, puro alon at kape na lang tayo. Baka nagsasawa ka na, sabi ni Max, medyo nahihiya pa. Umupo sila sa banig. Naglabas si Max ng inihaw na isda, kanin na nakabalot sa dahon ng saging, at manggang hinog. Simple lang ang pagkain, ngunit para kay Patty, ito ang pinaka-espesyal na hapunan sa buong buhay niya. Habang kumakain sila, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang hampas ng mga alon. Patty, basag ni Max sa katahimikan. Elson, masaya ako na nandito ka. Napangiti si Patty. Masaya rin ako na nandito ako, Max. Salamat sa lahat. Hindi, sabi ni Max at hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan. Ako ang dapat magpasalamat. Noong dumating ka, ang tahanang alon ay isa lang coffee shop. Ngayon, dahil sa'yo, tahanan na talaga siya. Tinitigan niya si Max. Ang liwanag mula sa mga kandila ay naglalaro sa mukha nito, nagbibigay diin sa sinseridad sa mga mata nito. Ito na yata ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ay tila milya-milya na ang layo. Max, bulong niya, ang puso niya ay puno ng emosyon. Patty, sagot nito, at dahan-dahan, inilapit nito ang mukha sa kanya. Ito na. Ipinikit ni Patty ang kanyang mga mata, hinintay ang halik na magiging selyo ng kanilang bagong simula. Ang labi nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya ng. Patty? Anong ginagawa mo dito? Isang boses. Isang pamilyar na boses na nagpabagsak sa kanyang mundo, isang buwan na ang nakalipas. Agad na napamulat si Patty. Agad siyang napalayo kay Max. Ang puso niya na kanina lang ay puno ng saya ay biglang kinabahan. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa gilid ng liwanag ng mga kandila, ang mukha ay hindi makapaniwala ay si Gilbert. Parang nanigas si Patty sa kanyang kinaupuan. Ano nang ginagawa niya dito? Paano siya napunta dito? Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Si Gilbert. Ang bangungot niya. Narito. Nakatayo rin si Max, ang katawan ay biglang naging tensyonado. Ang kamay nito ay nakakuyom sa kanyang gilid. Gilbert, ang tanging nasabi ni Patty. Lumapit si Gilbert, ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanila ni Max, at pagkatapos ay sa simpleng setup sa buhangin. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi nito. Wow! So, ito na pala ang bago mong buhay? Nagpapaka-Islander?
At sino to? Ang bago mong surfing instructor. Ang paraan ng pagsabi nito ng key surfing instructor ay puno ng pangmamaliit. Hindi makasagot si Patty. Ang dila niya ay parang nakatali. Hindi ko akalain na literal mong tatakasan ang mga problema mo, patuloy ni Gilbert. Akala ko ba magpapapayat ka? Mukhang mas lalo ka pang di. Hindi na nito tinapos ang sasabihin, ngunit ang tingin nito sa kanyang katawan ay sapat na. Naramdaman ni Patty ang pag-atras ni Max na tila gustong humarang sa pagitan nila ni Gilbert. Sino ka ba? Malamig na tanong ni Max. Ako. Ako ang lalaking nagsayang ng 5 taon sa kanya, mayabang na sagot ni Gilbert. Pero okay lang, natuto naman ako. Kaya nga nakahanap ako ng mas higit pa. At sa sinabing iyon ni Gilbert, isang anino ang lumabas mula sa kadiliman at tumabi sa kanya. Isang babae. Matangkad, balingkinitan at napakaganda kahit sa dilim. Nakasuot ito ng isang eleganteng maxi dress na tila hindi bagay sa buhanginan. Sino siya, babe? Tanong ng babae, ang boses ay malambing habang ipinupulupot nito ang braso kay Gilbert. Ang atensyon ng babae ay napunta kay Patty, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay napunta kay Max. At doon, sa ilalim ng liwanag ng mga kandila, natigilan ang babae. Ang kanyang perpektong ngiti ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, sa hindi paniniwala. Maximo. Ang pangalan ay lumabas sa bibig ng babae na parang isang bulong mula sa nakaraan. Isang pangalan na hindi pa kailanman narinig ni Patty. Tumingin si Patty kay Max. Ang lalaking kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng init at seguridad ay nakatayo na ngayon na parang isang estatwang yelo. Ang mukha niya ay putlang-putla, mas maputla pa sa buhangin na kanilang kinatatayuan. Ang mga mata niya ay nakatutok sa babae, puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Patty, isang halo ng gulat, sakit, at isang takot na hindi pa niya nakikita dito dati. Si Max ay hindi pala si Max. Siya pala ay si Maximo. At ang babaeng ito, ang magandang kasama ni Gilbert, ay kilala siya. Maximo. Ang pangalan ay parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Max. Sa isang iglap, ang buhanginan ng Siargao ay naglaho. Ang tunog ng mga alon ay nawala. Ang tanging nakikita niya lang ay ang mukha ni Isabel, buhay na buhay sa kanyang harapan, at ang tanging naririnig niya lang ay ang pangalang 5 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang lahat ng pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso, ang lahat ng kasinungalingan na nilikha niya para mabuhay, ay gumuho sa isang salita lamang. Ang mundo niya ay bumagal. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Patty, na nakatingin sa kanya, naghihintay ng sagot. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Gilbert, na nakatingin kay Isabelle, nagtatanong. At nakita niya ang mga luha na namumuo sa mga mata ni Isabelle, habang paulit-ulit nitong binubulong ang kanyang pangalan. Maximo, ikaw nga. Buhay ka. Ang bawat salita ni Isabel ay parang isang suntok sa sikmura ni Max. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magpaliwanag. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang dila niya ay tila nakakadena sa takot at pagkakasala na muling bumalot sa kanya. Duwag. Ang salita ay umalingaw sa kanyang isipan. Duwag ka noon, duwag ka pa rin ngayon. Teka, sabi ni Gilbert na ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Magkakilala kayo. Maximo. Hindi ba yan ang pangalan ng ex-fiancé mo? Yung namatay sa aksidente. Tumango si Isabelle, hindi inaalis ang tingin kay Max. Akala ko patay ka na. Naramdaman ni Max ang bigat ng tingin ni Patty sa kanya. Isang tingin na puno ng tanong. Isang tingin na nagsisimula ng masaktan. Sino si Isabel? Bakit Maximo ang tawag niya sa'yo? Bakit ka nagsinungaling? Ang mga tanong na iyon, kahit hindi sinasabi, ay malinaw na malinaw sa mga mata nito. Anong nangyayari dito? Tanong ni Gilbert, ang boses ay may bahid na ng inis. Tumingin ito kay Max mula ulo hanggang paa. Isang simpleng lalaking taga-isla, nakayapak, nakasuot ng mumurahing damit. Paano nangyaring ang isang patay na sikat na arkitekto ay naging isang hamak na surf instructor sa islang to? Arkitekto. Ang salitang iyon ay isa na namang patalim na tumusok sa dibdib ni Max. Max, magsalita ka, pakiusap ni Patty, ang boses ay nanginginig.
Ang pagtawag nito sa kanya ng T-Max ay nagbigay ng kaunting kalinawan sa naguguluhan niyang isip. Siya si Max. Siya si Max. Ngunit ang lalaking nasa harapan ni Isabel ay si Maximo. Huminga siya ng malalim, pilit na hinahanap ang kanyang boses. Isabel D. Bakit? Putol ni Isabel sa kanya, ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa mga pisngi nito. Bakit hindi mo sinabi na buhay ka? 5 taon, Maximo. 5 taon akong nag-iisa. 5 taon kong inisip na kasalanan ko ang lahat. 5 taon akong walang maalala. At ikaw, nasaan ka? Nagtatago dito. Masaya? Hindi mo naiintindihan ang tanging naisagot ni Max. Paano niya ipapaliwanag ang 5 taon ng pagkakasala at pagtatago sa loob lamang ng ilang minuto? Paano niya sasabihin na ang pagtakas niya ay dahil sa akala niyang pagkawala nito? Ang hindi ko maintindihan, mapait na tawa ni Isabel. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawang iwanan ang lahat. Ang buhay natin. Ako. Samantala, si Gilbert ay tahimik lang na nanonood, ngunit ang mga mata nito ay matalas. Ang utak nito ay gumagana. Ikinokonekta ang mga piraso ng puzzle. Si Maximo de Villa, ang nawawalang arkitekto. Ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking construction firm. Bigla, ang tingin ni Gilbert kay Max ay nagbago. Hindi na ito tingin ng pangmamaliit. Ito na ay tingin ng inggit. At ng pagkalkula. Ang lalaking hamak na taga-isla na kasama ngayon ni Patty ay hindi pala basta-basta. Mas mayaman ito sa kanya. Mas matagumpay ito sa kanya, bago nito tinalikuran ang lahat. At iyon, para kay Gilbert, ay hindi katanggap-tanggap. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Si Isabelle, na humihingi ng paliwanag para sa nakaraan. Si Gilbert, na sinusuri siya para sa hinaharap. At si Patty. Napatingin siya kay Patty. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling huminga. Ang babaeng nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang tahanan. Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga mata nito ay sumisigaw sa sakit at pagtataksil. Nakikita niya sa mga mata nito ang parehong sakit na nakita niya noong una niya itong makita sa dalampasigan. At sa pagkakataong ito, siya ang dahilan. Siya ang may kasalanan. Hindi niya kayang makita ang tinging iyon. Hindi niya kayang harapin ang multo ng kanyang nakaraan at ang sakit ng kanyang kasalukuyan ng sabay-sabay. Ang instinct na 5 taon na niyang kasama ay muling nanaig. Ang instinct na tumakbo. Walang sinabi, walang paalam, tumalikod si Max. Maximo, saan ka pupunta? Sigaw ni Isabel. Max, tawag ni Patty, ang boses ay basag na. Ngunit hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo. Mabilis. Papunta sa kadiliman, kung saan walang nakakakita sa kanya. Ang tunog ng mga boses nila ay unti-unting humihina, ngunit ang mga tingin nila, ang tingin ni Isabel na puno ng hinanakit, at ang tingin ni Patty na puno ng pagkasira, ay nakasunod sa kanya, sinusunog ang kanyang likod. Tinahak niya ang dalampasigan, ang mga paa niya ay lumulubog sa buhangin. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa ang tanging naririnig na lang niya, ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang walang katapusang ugong ng mga alon. Napaupo siya sa buhanginan, sinabunutan ang sariling buhok sa frustrasyon. Anong ginawa niya? Bakit siya tumakbo? Dapat ay hinarap niya sila. Dapat ay nagpaliwanag siya kay Patty. Dapat ay sinabi niya ang totoo. Ngunit huli na. Iniwan niya si Patty. Iniwan niya itong mag-isa para harapin si Gilbert, ang lalaking sumira dito, at si Isabel, ang babaeng mukhang perpekto, ang babae mula sa nakaraan niya. Sa isang iglap, ang paraisong binuo nila ni Patty ay naging isang battlefield. At siya, ang dapat sanang protektor nito, ay ang unang sumuko at tumakbo. Duwag. Ang salitang iyon ay muling bumalik at sa pagkakataong ito, tinanggap na niya ito. Isa nga siyang duwag. At dahil sa kaduwagan niya, sinaktan niya ang 2 babaeng pinakamahalaga sa buhay niya. Nakatayo si Patty sa gitna ng buhanginan, ang mga kandila sa paligid niya ay patuloy na sumasayaw sa ihip ng hangin, tila ba ng aasar sa nagyayelong eksena. Ang init na naramdaman niya kanina sa kamay ni Max ay napalitan ng isang nakapapasong lamig. Pinanood niya ang papalayong anyo ni Max hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng kadiliman. Tumakbo siya. Iniwan siya ni Max.
Ang dalawang katotohanang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, ngunit hindi pa rin niya lubos na maintindihan. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano harapin ang alon ay ang unang tumakbo palayo sa problema. Well, basag ni Gilbert sa katahimikan, ang boses ay puno ng tagumpay. Mukhang ang bago mong bayani ay isa palang duwag. Napatingin si Patty kay Gilbert at pagkatapos ay sa babaeng katabi nito, si Isabel. Ang babaeng napakaganda. Ang babaeng may nakaraan kasama si Max. O Maximo. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Sino ka? Tanong ni Patty kay Isabel. Ang boses niya ay mahina at nanginginig. Si Gilbert ang sumagot para dito. Siya si Isabel. Ang tunay na pag-ibig ni Maximo de Villa. Ang babaeng akala ng lahat ay patay na. At ako ang maswerteng lalaking nakahanap sa kanya at tumulong sa kanyang makaalala. Bawat salita ni Gilbert ay parang isang sampal. Tunay na pag-ibig. So, ano siya? Isang pampalipas oras? Isang panakipbutas? Isang convenient na babae na nasa tamang lugar at tamang panahon para tulungan ang isang lalaking nagtatago. Nakita mo na, Patty, sabi ni Gilbert, lumapit ito sa kanya, ang boses ay bumaba sa isang mapang-asar na bulong. Kahit anong gawin mo, kahit saan ka magtago, hindi ka pa rin sapat. Tingnan mo siya, itinuro nito si Isabel. Maganda, matalino, elegante. At ikaw? Ang tingin nito ay muling dumaan sa kanyang buong katawan. Ikaw pa rin yan. Ang babaeng kinailangan kong iwan. Naramdaman ni Patty na parang sinasakal siya. Ang lahat ng self-confidence na unti-unti niyang binuo sa loob ng mga nakaraang linggo ay biglang gumuho. Ang mga salita ni Max na, maganda ang ngiti mo, at ikaw ang pinakamatapang na babae, ay biglang natabunan ng malupit na katotohanan na sinasampal sa kanya ni Gilbert. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Tara na, Gil. Hayaan na natin siya, sabi ni Isabel, ang boses ay malumanay. Tumingin ito kay Patty na may bahid ng awa. At iyon ang mas lalong nagpasakit sa kanya. Awa. Ayaw niya ng awa. Sandali lang, babe, sabi ni Gilbert. Gusto ko lang siguraduhin na naiintindihan ni Patty ang leksyon dito. Na may mga bagay na hindi para sa kanya. At si Maximo ay isa na doon. Hindi na makatiis si Patty. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Palayo sa kanila. Palayo sa mga salita ni Gilbert. Palayo sa nakakaawang tingin ni Isabel. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang gusto lang niya ay makalayo. Nakarating siya sa likod ng tahanang alon, sa may bahagi kung saan may mga puno ng niyog. Sumandal siya sa isang puno, hinahabol ang kanyang hininga, ang dibdib niya ay masikip sa sakit. Doon, sa ilalim ng dilim, narinig niya ang mga boses. Ang boses ni Isabel. At ang boses ni Max. Nagtago siya sa likod ng puno, kahit alam niyang hindi dapat, hindi niya mapigilang makinig. Bakit ka tumakbo? Narinig niyang tanong ni Isabel. Ang boses ay puno ng hinanakit. Isabel, pakiusap ti. Sagot ni Max, ang boses ay pagod na pagod. 5 taon, Maximo. 5 taon. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Gumising ako sa ospital, walang kilala, walang maalala. Ang tanging alam ko lang ay may isang malaking butas sa puso ko. Isang butas na may pangalan mo. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos ay nagsalita si Max. Ang mga salitang narinig ni Patty ay ang mga salitang tuluyang dumurog sa natitira pa niyang puso. Patawad, sabi ni Max, ang boses ay basag. Patawad kung hindi ako nanatili sa tabi mo. Patawad kung iniwan kita. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, hindi sana ako umalis. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, hindi sana ako umalis. Iyon na. Ang kumpirmasyon. Ang hatol. Mahal pa niya si Isabel. Nagsisisi siyang iniwan niya ito. At siya. Si Patty? Isa lang siyang pagkakamali sa kasalukuyan. Isang distraction habang naghihintay ang tadhana na ibalik ang nakaraan. Hindi na hinintay ni Patty na marinig ang kasunod. Dahan-dahan siyang tumalikod, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa dati. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi pa kaysa noong iwanan siya ni Gilbert. Dahil si Gilbert, ang katawan niya ang hinusgahan. Si Max, ang buong pagkatao niya ang niloko.
Pinaasa siya nito. Pinaniwala siya nito na maihalaga siya, na maganda siya, na karapat-dapat siyang mahalin. Pero ang lahat pala ay para sa sarili nitong paghilom. Siya ang naging gamot, ngunit hindi siya ang lunas. Nakarating si Patty sa kanyang kubo. Ang lugar na dati ay nagsilbing kanlungan niya ay tila isa na ngayong kulungan. Ang bawat sulok ay may alaala ni Max. Ang balkonahe kung saan niya pinanood ang mga bituin habang iniisip ito. Ang kama kung saan siya nahiga ng may ngiti sa labi pagkatapos ng kanilang unang aral sa surfing. Pumunta siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakangiti kanina ay nawala na. Ang bumalik ay ang babaeng wasak, ang babaeng talunan. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi, ngunit ang mga luha ay patuloy sa pagdaloy. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit mayroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Isang determinasyon na ipinanganak mula sa matinding sakit. Binuksan niya ang isang airline appy. Naghanap siya ng flight. Manila. One way. Para sa pinakamaagang flight kinabukasan. Pinindot niya ang T-confirm booking. Lumitaw sa screen ang kanyang ticket. Tinitigan niya ito. Ito na ang katapusan. Wala nang pagtakas. Wala nang paraiso. Oras na para bumalik sa realidad, gaano man ito kapait. Tapos na ang laro, bulong niya sa sarili, ang boses ay walang emosyon. Tapos na ang bakasyon. Ibinagsak niya ang sarili sa kama, hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Niyakap niya ang unan at ipinikit ang kanyang mga mata, umaasa na paggising niya, isa lang itong masamang panaginip. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang sakit na ito ay totoo. At kailangan niya itong dalhin pabalik sa Maynila, mag-isa. Pagkatapos ng usapan nila ni Isabel, hindi bumalik si Max sa tahanang alon. Hindi niya kayang makita ang mga bakas ng kasiyahan nila ni Patty, ang mesang pinagkakapehan nila, ang mga surfboard na ginamit nila. Naglakad siya ng walang direksyon sa madilim na dalampasigan, ang isip niya ay isang magulong bagyo. Ang mga salitang sinabi niya kay Isabel ay totoo. Nagsisisi siya na iniwan niya ito. Ngunit ang pagsisising iyon ay mula sa pagkakasala ng nakaraan, hindi mula sa pagmamahal ng kasalukuyan. Ang pag-ibig niya para kay Isabel ay parte na ng buhay na tinalikuran niya, isang alaala na nakabaon kasama ng pangalang Maximo de Villa. Ang pag-ibig niya ngayon, ang pag-ibig ni Max ay para kay Patty. At sinaktan niya ito. Tinakbuhan niya ito. Hinayaan niya itong masaktan. Ang imahe ng mukha ni Patty na puno ng pagkalito at sakit ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang realisasyon ay tumama sa kanya na parang isang malaking alon, sa pagtakbo niya palayo sa multo ni Isabel, ang tinatakbuhan niya pala talaga ay ang kinabukasan niya kasama si Patty. At hindi na niya hahayaan iyon. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging duwag. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Ang buong, masakit at magulong katotohanan. Utang niya iyon kay Patty. Mabilis siyang naglakad pabalik. Ang bawat hakbang ay may bigat, ngunit mayroon na ring determinasyon. Hindi na siya si Maximo na tumakas. Siya na si Max na lalaban. Nang malapit na siya sa hilera ng mga kubo, kung saan nakatira si Patty, isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Ang ilaw sa kubo ni Patty ay patay. Kadalasan, kahit gabi na, iniiwan nitong bukas ang maliit na ilaw sa balkonahe. Pero ngayon, ang buong kubo ay nababalot sa kadiliman. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanya. Binilisan niya ang kanyang paglakad hanggang sa ito ay naging isang takbo. Nang marating niya ang tapat ng kubo, ang katahimikan ay nakabibingi. Kinatok niya ang pinto. Patty? Walang sagot. Patty, andito ako. Pakiusap, mag-usap tayo. Katahimikan pa rin. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang loob ng kubo ay madilim at walang tao. Ang kama ay maayos na tila hindi tinulugan. Ang puso ni Max ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa takot. Nasaan siya? Tumingin siya sa paligid. Ang mga damit ni Patty ay wala na sa sampayan. Ang maliit na bote ng shampoo nito sa banyo ay wala na rin. At sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ito. Ang susi ng kubo. Aalis siya.
Aalis na siya. Isang pagpanik na hindi niya pa naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa ito kaysa noong makita niya si Isabel. Dahil ang pagkawala ni Isabel ay parte ng nakaraan. Ang pagkawala ni Patty ay ang pagkawala ng kanyang hinaharap. Tumakbo siya palabas ng kubo. Saan siya pupunta? Saan niya ito hahanapin? Airport. Ang tanging lugar na pupuntahan ng isang taong gustong umalis sa isla. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya papunta sa kalsada, umaasang may makikitang tricycle. Sa di kalayuan, may natanaw siyang anino ng isang tao na may hinihilang maleta papunta sa main road. Patty. Lumingon ang anino. Siya nga. Kahit sa dilim, kilala niya ang anyo nito. Huminto ito sa paglalakad ngunit hindi nagsalita. Nilapitan siya ni Max, hinahabol ang kanyang hininga. Saan ka pupunta? Uuwi na ako, sagot ni Patty, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi ito nakatingin sa kanya. Huwag. Huwag kang umalis, pakiusap pagmamakaawa ni Max. Magpapaliwanag ako. Hayaan mo akong magpaliwanag. Para saan pa, Max? O Maximo ba, may pait sa boses nito. Narinig ko na ang lahat. Narinig ko kayo ni Isabelle. Nagsisisi ka na iniwan mo siya. Mahal mo pa siya. Kaya pwede ba, huwag mo nang dagdagan ang kasinungalingan? Pagod na ako. Hindi yon ganoon, Patty. Mali ang pagkakaintindi mo, desperadong sabi ni Max. Hinawakan niya ito sa braso, ngunit marahas itong binawi ni Patty. Huwag mo akong hawakan, sigaw nito at sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit mayroon ding galit. Ano ang hindi ko naintindihan, Maximo? Na nagsinungaling ka? Na ang buong pagkatao mo dito ay isang malaking kasinungalingan? Na ginamit mo ako? Hindi kita ginamit. Kailanman? Talaga? O baka kailangan mo lang ng isang taong malungkot at wasak para maramdaman mong bayani ka? Para makalimutan mo ang sarili mong mga kasalanan? Congratulations, nagtagumpay ka. Pero tapos na. Ayoko na. Hahakbang na sana ulit si Patty palayo, ngunit humarang si Max sa kanyang daraanan. Hindi siya aalis. Hindi siya papayag. Hindi ako aalis sa dadaanan mo hanggat hindi mo ako pinakikinggan, sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon. Kahit ayaw mo. Kahit magdamag tayo dito. Makikinig ka. Tinitigan siya ni Patty, ang dibdib ay umaakyat baba sa galit. Ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Max. Isang desperasyon na totoo. Bibigyan kita ng 5 minuto, malamig na sabi nito. Huminga ng malalim si Max. Ito na. Walang nang itatago. Hindi Max ang totoo kong pangalan, simula niya. Ako si Maximo de Villa. Isa akong arkitekto sa Maynila. At si Isabel siya ang fiancé ko. Nakita niya ang sakit na muling dumaan sa mga mata ni Patty, ngunit nagpatuloy siya. 5 taon na ang nakakaraan na aksidente kami. Ako ang nagmamaneho. Akala ko sinabi sa akin sa ospital na wala na siya. Na namatay siya. Ang boses niya ay nagsimulang manginig sa alaala. Hindi ko kinaya, Patty. Ang pagkakasala. Ang sakit. Ang bigat. Kaya tumakas ako. Pinatay ko si Maximo de Villa at lahat ng alaala niya. Pumunta ako dito at naging si Max, isang taong walang nakaraan. Tinitigan niya si Patty ng diretsyo sa mata. Sa loob ng 5 taon, dala-dala ko ang bigat na pinatay ko ang babaeng mahal ko. Kaya nang makita ko siya kanina, nabigla ako. At ang sinabi kong patawad iyon ay dahil sa pagkakasala ko sa pag-iwan sa kanya sa panahong akala ko'y wala na siya. Pagsisisi iyon, Patty, hindi pagmamahal. Ang pag-ibig ko para kay Isabel ay parte na ng nakaraan. Parte na ng buhay na ibinaon ko na. Hindi ko alam na may amnesia siya. Hindi ko alam na buhay siya. Lumapit siya ng isang hakbang. Nagsinungaling ako tungkol sa pagkatao ko. At patawad para doon. Pero may isang bagay na totoo, Patty. Mula pa noong una. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang pagdating mo dito tinulungan mo akong maghilom sa paraang hindi ko akalain. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi kailangang magtago habang buhay. Dahil sa'yo, gusto kong maging mas mabuting tao.
Dahil sa'yo, handa na akong harapin ang nakaraan ko. Ikaw ang kasalukuyan ko, Patty. At kung papayagan mo ako, ikaw ang gusto kong maging hinaharap ko. Pakiusap, huwag kang umalis. Pagkatapos ng kanyang mahabang paliwanag, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga kuliglig sa paligid. Si Patty ay nakatayo lang, pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Nakita niya ang sakit at pagsisisi sa mukha ni Max. Nakita niya ang katotohanan. Pagkatapos ng tila isang walang hanggan, tumingin si Patty sa kanya. Ang mga luha ay wala na, napalitan ng isang kakaibang determinasyon na hindi pa nakikita ni Max dati. May kailangan akong tapusin, sabi ni Patty. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Matatag ito. Naguguluhang tanong ni Max. Hindi sumagot si Patty. Tinalikuran nito ang direksyon papunta sa main road. Naglakad ito pabalik, hindi papunta sa kubo niya, kundi papunta sa direksyon ng mga magagarang resort sa kabilang dulo ng beach. Papunta sa direksyon kung nasaan sila Gilbert at Isabel. Patty, saan ka pupunta? Tanong ni Max, sumusunod sa kanya. Gagawin ko ang isang bagay na dapat ko nang ginawa noon pa, sagot nito, hindi lumilingon. Haharapin ko sila. Pero hindi para sa'yo, Max. Kundi para sa sarili ko. Naglalakad si Patty papunta sa mamahaling resort, kung saan alam niyang tumutuloy sila Gilbert. Bawat hakbang niya ay may bigat, ngunit hindi ito ang bigat ng kalungkutan, kundi ang bigat ng determinasyon. Sa likod niya, sumusunod si Max, nag-aalala, ngunit nagbibigay ng espasyo. Ang presensya nito ay isang tahimik na suporta na nagpapalakas ng kanyang loob. Ang mga salita ni Max kanina ay tumatak sa kanyang isipan. Ang sakit na nakaraan nito, ang pagkakasala, ang pagtatago. Naunawaan niya. Ngunit naunawaan din niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang sarili niyang kaligayahan ay hindi dapat nakasalalay sa pagpapatawad o pagtanggap ng ibang tao, kahit pa ni Max. Ang laban na ito, kailangan niyang harapin ng mag-isa. Para sa sarili niya. Pagdating niya sa lobby ng resort, ang kaibahan nito sa simpleng buhay sa Siargao ay nakakasilaw. Malamig ang aircon, makintab ang sahig, at ang mga staff ay nakasuot ng uniforme. Nakita niya sila kaagad. Nakaupo sila sa isang sofa sa lounge area. Si Gilbert ay may hawak na baso ng alak, nagyayabang sa kung anong kwento. Si Isabelle ay tahimik na nakikinig, ngunit ang mga mata nito ay malayo ang tingin. Huminga ng malalim si Patty at lumapit. Gilbert. Napalingon si Gilbert at nang makita siya, isang ngisi ang sumilay sa labi nito. Oh, look who's back for more. Hindi ka pa ba tapos umiyak? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Patty. Tinitigan niya si Gilbert ng diretso sa mata, ang kanyang tindig ay matatag. Nandito ako para sabihin ang isang bagay na dapat ko nang sinabi sa iyo noon pa. Simula ni Patty, ang boses ay kalmado at kontrolado. At ano naman iyon, mayabang na tanong ni Gilbert. Salamat, sabi ni Patty. Natigilan si Gilbert. Maging si Isabelle ay napatingin sa kanya, naguguluhan. Salamat. Salamat, ulit ni Patty. Salamat sa pag-iwan mo sa akin. Dahil kung hindi mo ginawa iyon, hindi ko sana nalaman kung gaano ako katatag. Kung hindi mo ako sinaktan, hindi ko sana natuklasan ang sarili kong lakas. Akala ko noon, kailangan kita para maging buo. Ngayon, nakikita ko na, ako lang pala ang kailangan ko. Tumingin siya sa paligid ng mamahaling lobby. Itong mundo mo, Gilbert, ang mundo ng itsura, ng brand, ng pera, akala ko ito ang sukatan ng tagumpay. Pero sa mga nakaraang linggo, natutunan ko na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa salamin. Nakikita ito sa kung paano ka bumangon pagkatapos mong bumagsak. Ang halaga ko ay hindi nakadepende sa opinyon mo, Gilbert. At ngayon, lumapit siya ng isang hakbang, ang mga mata niya ay hindi nagpapakita ng takot. Nakikita ko na kung gaano kakaliit. Walang masabi si Gilbert. Ang kayabangan sa mukha nito ay napalitan ng pagkabigla. Hindi ito ang Patty na kilala niya. Hindi ito ang babaeng kaya niyang kontrolin at paiyakin. Pagkatapos ay ibinaling ni Patty ang kanyang tingin kay Isabelle. Ang magandang mukha nito ay puno ng pagkalito. At ikaw, Isabelle, sabi ni Patty, ang boses niya ay mas malumanay na ngayon. Hindi ako nandito para makipag-agawan. Hindi ako ang kalaban mo.
Hindi ko alam ang buong kwento ng nakaraan ninyo ni Maximo, pagpapatuloy ni Patty. At hindi ko na kailangang malaman pa. Pero ang alam ko, pareho tayong may mga sugat mula sa nakaraan. Huwag nating hayaang diktahan nito ang ating kinabukasan. Tumingin si Patty kay Gilbert at pagkatapos ay pabalik kay Isabel. Ang lalaking to, baka siya ang nakahanap sa'yo. Pero ang tanong, siya ba talaga ang makakatulong sa'yo para maghilom? O gagamitin niya lang ang kwento mo para sa sarili niyang kapakanan? Ang mga salita ni Patty ay tila isang palaso na tumama sa puso ni Isabel. Nakita ni Patty ang isang kislap ng pagdududa sa mga mata nito habang nakatingin ito kay Gilbert. Si Maximo ay nagkamali, sabi ni Patty. Tumakbo siya. Naging duwag siya. Pero sa tingin ko, natuto na siya. At karapat-dapat siyang maging masaya. Katulad mo. Katulad ko. Lahat tayo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Patty. Tapos na. Nasabi na niya ang lahat ng kailangan niyang sabihin. Wala nang galit. Wala nang sakit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang napakalaking gaan. Isang pagpapalaya. Habang naglalakad siya palabas ng lobby, hindi niya mapigilang lumingon. Naiwan si Gilbert na nakatulala, hindi makapaniwala sa nangyari. At si Isabelle ay nakatingin sa kanya, kay Patty, hindi na may awa, kundi may isang bagong uri ng pag-unawa. Ng respeto. Paglabas niya sa pintuan ng resort, ang mainit na hangin ng Siargao ay muling yumakap sa kanya. Para itong isang malugod na pagbati. Welcome back. At doon, sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakita niya siya. Nakatayo si Max. Naghihintay. Hindi ito lumapit. Hindi ito nakialam. Ibinigay nito sa kanya ang pagkakataon na harapin ang sarili niyang laban. Ngunit hindi ito umalis. Nanatili ito. Nang makita nitong papalapit na siya, dahan-dahan itong lumakad para salubungin siya. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ang mga mata lang nila ang nag-usap. Nakita ni Patty sa mga mata ni Max ang paghanga, ang pag-aalala, at isang pag-ibig na mas malalim pa kaysa sa karagatan. Tumigil sila sa harap ng isa't isa. Ang buong mundo ay tila tumahimik. Ngumiti si Patty. Isang totoong ngiti. Ang ngiting sinabi ni Max na maganda. At pagkatapos, itinaas ni Max ang kanyang kamay. Hindi para hawakan siya. Kundi isang alok. Isang paanyaya. Isang tanong na hindi nangangailangan ng salita. Handa ka na ba? Tinitigan ni Patty ang nakalahad na kamay. Ang kamay na nagligtas sa kanya. Ang kamay na nagturo sa kanya. Ang kamay ng lalaking minahal niya bilang si Max at ngayon ay naunawaan niya bilang si Maximo. Ang kamay ng isang taong nagkamali, ngunit handang bumawi. Hindi na siya nag-alinlangan. Itinaas niya ang sarili niyang kamay at dahan-dahang inilagay sa palad nito. Ang init at ang pamilyar na kuryente ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot. Wala nang pagdududa. Tanging pagtanggap. Hinawakan ni Max ang kanyang kamay ng mahigpit, na tila nangangakong hindi na niya ito bibitawan pa. At magkasama, tahimik silang naglakad palayo sa mga anino ng nakaraan, pabalik sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat. Magkahawak kamay na naglakad sina Patty at Max sa dalampasigan. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba, nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas, at lila sa kalangitan. Ang eksena ay perpekto, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay mas makahulugan pa. Wala nang kailangang sabihin. Ang lahat ng sakit, lahat ng tanong, lahat ng takot, ay tila tinangay na ng hangin at ng mga alon. Pagdating nila sa tapat ng tahanang alon, umupo sila sa buhangin, sa parehong lugar kung saan sila umupo pagkatapos ng unang araw ni Patty sa surfing. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw. Hindi ka naaalis, basag ni Max sa katahimikan, ang boses ay mahina, halos isang bulong. Tumingin si Patty sa kanya. Ang lalaking katabi niya ngayon ay hindi na lang si Max, ang masayahing surf instructor. Hindi na rin lang siya si Maximo, ang arkitektong may madilim na nakaraan. Siya ay pareho. Isang taong buo na may mga sugat at mga pagkakamali, katulad niya. Umiling si Patty. Ang tiket ko pabalik ng Maynila kinansela ko na kanina. Isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi ni Max. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay.
Paano na yung trabaho mo? Yung buhay mo doon? Ang trabaho, mahahanap yan. Ang buhay, di. Napatingin si Patty sa karagatan. Ang buhay na gusto ko, sa tingin ko, nandito. Tumingin siya pabalik kay Max. Pero hindi dahil sa'yo. Nakita niya ang bahagyang pagkalito sa mga mata ni Max, kaya nagpatuloy siya. Hindi dahil sa'yo lang. Dati, ang buong mundo ko ay umiikot sa lalaking mahal ko. Noong iniwan ako ni Gilbert, gumuho ang mundo ko. Noong akala ko niloko mo ako, gumuho ulit. Pagod na akong hayaan ang ibang tao na maging sentro ng mundo ko. Gusto kong manatili dito para sa sarili ko. Para sa babaeng natutong sumakay sa alon. Para sa babaeng natutong harapin ang takot niya. At kung gusto mong maging parte ng mundong iyon, masaya ako. Tinitigan siya ni Max, ang mga mata ay puno ng paghanga at pag-unawa. Walang ibang lugar na mas gugustuhin kong mapuntahan. Walang ingranding halik. Walang mga pangakong binitiwan. Ang mayroon lang ay isang malalim na pagkakaintindihan. Isang pagtanggap na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagyakap sa mga di kasakdalan ng isa't isa. Kinabukasan, maagang gumising si Patty. Hindi na para mag-yoga ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, kinuha niya ang surfboard niya at naglakad papunta sa dagat. Sumunod si Max, dala rin ang sarili niyang board. Handa ka na? Tanong ni Max. Ngumiti si Patty. Lagi. Magkasabay silang nagpaddle papunta sa malayo, kung saan mas magaganda ang mga alon. Hindi na siya tinuturuan ni Max. Isa na siyang kasama. Isang kapareha. Nang may dumating na perpektong alon, nagkatinginan sila at sabay na tumango. Sabay silang nagpaddle at sabay na tumayo sa kani-kanilang surfboard. Sa loob ng ilang segundo, magkatabi silang sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Ang hangin ay humahalik sa kanilang mga mukha, ang alat ng dagat ay nasa kanilang mga labi. Sa sandaling iyon, sila ay malaya. Sila ay buo. Pagkatapos ng ilang oras sa dagat, bumalik sila sa tahanang alon, pagod ngunit masaya. Habang nagkakape, isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanilang mesa. Si Isabel. Napatayo si Max, handang protektahan si Patty, ngunit pinigilan siya nito. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Isabel, ang tingin ay na kay Patty. Tumango si Patty. Nandito lang ako para magpaalam, sabi ni Isabel. Babalik na ako ng Maynila. Mag-isa. Si Gilbert, tanong ni Patty. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Tama ka. Kailangan ko ng isang taong tutulong sa aking maghilom, hindi isang taong gagamitin ang mga sugat ko. Salamat. Tumingin siya kay Max. At sa'yo, Maximo, maging masaya ka. Yun lang. Tumalikod na si Isabelle at naglakad palayo, dala ang isang bagong uri ng dignidad. Nang hapong iyon, muli silang umupo sa dalampasigan para panoorin ang paglubog ng araw. Ang araw ay isang malaking bola ng apoy, dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ang ganda, bulong ni Patty. Sagot ni Max, ngunit hindi sa araw siya nakatingin, kundi kay Patty. Sa lahat ng magagandang tanawin sa Siargao, ang paborito ko pa rin ay iyong ngiti mo. Napangiti si Patty. Sumandal siya sa balikat ni Max at niyakap siya nito. Ang pakiramdam ay tama. Ito ay tahanan. Dati, hinahanap ko ang pagmamahal sa ibang tao, sabi ni Patty, habang pinapanood ang huling piraso ng araw na naglalaho. Dito, natutunan kong hanapin muna ito sa sarili ko. Hinalikan ni Max ang tuktok ng kanyang ulo. At sa paghahanap mo, natagpuan mo rin ako. Tumingin si Patty sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na liwanag. At sa pagtatago mo, natagpuan mo rin ako. Magkayakap sila, dalawang taong sinira ng nakaraan, ngunit pinagtagpo at binuno ng kasalukuyan. Ang kanilang mga anino ay humaba sa buhanginan, magkadugtong, habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paraiso. Para sa kanila, hindi ito katapusan. Simula pa lang ito ng pagsakay sa mas marami pang alon ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Patty at Max sa isang paraisong sila mismo ang lumikha. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Mula sa masakit na mga luha sa Maynila hanggang sa mainit na yakap ng araw sa Siargao, bawat kabanata ay isang karangalan na ibahagi sa inyo.
Habang isinusulat ko ang kwento ni Patty, hindi ko maiwasang isipin ang bawat isa sa atin. Lahat tayo ay may mga panahong tila ba gumuho na ang ating mundo dahil sa sakit at pagkabigo. May mga pagkakataong tinitingnan natin ang ating sarili sa salamin at hindi natin nagugustuhan ang ating nakikita. Ngunit ang kwento ni Patty ay isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman masusukat ng opinyon ng iba. Ito ay nasusukat sa ating kakayahang bumangon, harapin ang mga alon ng buhay, at yakapin ang ating sarili ng buong buo, kasama ang lahat ng ating mga sugat at di kasakdalan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang pag-asa. Ang pag-asa na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may sisikat na araw. Ang pag-asa na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. At ang pag-asa na sa tamang panahon, lahat tayo ay makakahanap ng ating sariling tahanang alon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento. Hindi na kita mahal, Patty. Ang apat na salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Masakit. Biglaan. Ang ingay ng mamahaling restoran, ang mahinang tugtog ng piano, ang kalansing ng mga kubyertos, ang bulungan ng mga taong nag-uusap ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig na lang ni Patty ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso at ang malamig na boses ni Gilbert na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi na kita mahal. Napako ang tingin niya sa lalaking nasa harapan niya. Si Gilbert. Ang kanyang Gilbert sa loob ng 5 taon. Nakaupo ito ng tuwid, suot ang mamahaling business suit, ang buhok ay perpektong nakaayos. Walang bakas ng kahit anong emosyon sa mukha nito. Para lang itong nagsasabi ng ulat sa isang business meeting. Ilang minuto lang ang nakalipas, hawak pa niya ang kanyang hininga, ang puso niya ay puno ng pananabik. Ito na. 5th anniversary nila. Ang lugar, ang pagkain, ang okasyon, lahat ay perpekto para sa isang tanong na 5 taon na niyang hinihintay. Inaasahan niya ang isang maliit na kahon na mailamang singsing. Ang nakahanda na sa isip niya ay ang matamis niyang key. Ngunit sa halip na singsing, isang hatol ang kanyang natanggap. Aano? Hirap na hirap lumabas ang salita sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang pinili niyang bestida, ang pulang seda na bumagay sana sa selebrasyon, ay tila naging isang kasuotan para sa isang burol. Sumandal si Gilbert sa upuan, isang buntong hininga ang pinakawalan na tila ba pagod na pagod ito. 5 taon, Patty. Akala ko magbabago ka pa. Akala ko babalik ka sa dati. Babalik sa dati, naguguluhang tanong ni Patty. Gilbert, hindi kita maintindihan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Gilbert. Itinuro nito ang hindi pa nagagalaw na steak sa plato ni Patty. Pagkatapos, ang tingin nito ay dumaan mula sa kanyang mukha, pababa sa kanyang braso, sa kanyang katawan. Bawat sulyap ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tingnan mo ang sarili mo, Patty, sabi nito sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig niya ang bawat patalim sa salita. Pinabayaan mo ang sarili mo. Ang marketing director ng isang malaking kumpanya, tapos ang girlfriend ganito. Paano ako haharap sa mga kliyente ko, sa boss ko, kung ang kasama ko ay isang babaeng hindi man lang kayang alagaan ang sarili niya? Naramdaman ni Patty ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Huwag dito. Huwag ngayon. Timbang lang to, Gilbert, pakiusap niya, ang boses niya ay nanginginig na. Ito ba talaga ang dahilan? Dahil tumaba ako. Hindi lang yan timbang, Patty. Simbolo yan, giit ni Gilbert. Simbolo yan ng pagiging pabaya. Simbolo na wala ka ng pakialam sa kung anong sasabihin ng ibang tao. At apektado ang imahe ko. Ang brand ko. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin yon. Brand. Imahe. Mga salitang paulit-ulit niyang naririnig mula dito. Akala niya trabaho lang. Hindi niya akalain na pati pala ang pagmamahal nito sa kanya ay nakasalalay sa isang e-brand. Ang pagmamahal mo sa akin may brand din pala, halos pabulong niyang tanong. Ang pagmamahal ko ay para sa babaeng nakilala ko 5 taon na ang nakakaraan, matigas na sagot nito. Yung Patricia na masigla, na laging nasa GV, na kapag kasama ko, proud ako. Hindi ito.
Muli siyang sinulyapan nito mula ulo hanggang paa, na maihalong pagkadismaya at pandidiri. Sa totoo lang, pati kinahihiya na kita. Iyon na. Ang huling salita. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Hindi na napigilan ni Pati ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Isang butil ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa naramdaman na lang niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Napayuko siya, ayaw niyang makita ang mga tingin ng ibang tao sa paligid. Ngunit kahit nakayuko, ramdam niya ang mga ito. Ang mga bulungan na biglang tumahimik. Ang mga matang nakatutok sa kanilang mesa. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa kanya, halos hindi na siya makahinga. Tumayo si Gilbert. Inayos nito ang kanyang suite. Walang bakas ng pagsisisi. Nasa labas na ang taxi ko. Ipapakuha ko na lang sa staff ko ang mga gamit ko sa kondo bukas. Huwag ka nang mag-abala. Hindi makapaniwala si Patty. Ganoon lang. Pagkatapos ng 5 taon, itatapon na lang siya na parang isang basahan. Gilbert, pakiusap ti. Pagmamakaawa niya, ngunit huli na. Nakatayo na ito, nakatalikod sa kanya. Mag-ingat ka, Patty. At naglakad na ito palayo. Hindi man lang lumingon. Naiwan si Patty na mag-isa sa mesang para sa dalawa. Ang stick ay lumalamig. Ang kandila ay unti-unting naupos. Ang puso niya ay durog na durog. Naramdaman niya ang paglapit ng isang waiter. Ma'am, okay lang po ba kayo? Hindi niya magawang itaas ang kanyang ulo. Tumango na lang siya, kahit ang buong katawan niya ay sumisigaw ng hindi. Hinintay niyang umalis ang waiter bago siya dahan-dahang tumayo. Bawat hakbang palabas ng restaurant ay parang may pasan siyang 1,000 kilong bigat. Ramdam niya ang bawat titig. Ang bawat bulong. Paglabas niya, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito napawi ang apoy ng kahihiyan sa kanyang mga pisngi. Sumakay siya ng taxi. Sa buong biyahe, wala siyang ibang ginawa kundi umiyak ng tahimik sa sulok. Ang mga salita ni Gilbert ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Kinahihiya na kita. Pagdating niya sa kondominium unit na dati ay tahanan nilang dalawa, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa sofa, yakap-yakap ang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung bakit, ngunit binuksan niya ang social media account ni Gilbert. Parang isang masokista, gusto niyang makita ang mukha nito, kahit masakit. Ngunit wala na. Ang huling litrato nila nakuha noong nakaraang buwan, kung saan masaya silang nakangiti, ay wala na. Nag-scroll siya pababa. Wala na rin ang mga litrato nila sa Baguio. Sa Palawan. Sa kanilang unang anniversary. Lahat. Binura na siya ni Gilbert sa buhay nito, pati na rin sa digital na mundo. Sa isang iglap, para siyang hindi naging parte ng 5 taon nito. Doon na siya tuluyang humagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, galit at pagkasira. Nang maubos na ang kanyang luha, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa salamin sa kanyang kwarto. Matagal niyang tinitigan ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng may magang mata, magulong buhok, at isang katawan na hindi na katulad ng dati. Nakita niya ang babaeng kinahiya ni Gilbert. Ang babaeng pinabayaan daw ang sarili. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naniwala siya. Naniwala siya sa lahat ng sinabi nito. Bumagsak siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pader. Walang pag-asa. Wasak. Ano nang gagawin niya ngayon? Saan siya pupunta? Habang nakatulala, kinuha niya muli ang kanyang cellphone para sana patayin na ito. Ngunit sa pagbukas ng screen, isang ad ang lumitaw. Isang larawan ng napakagandang karagatan, kulay turkesa ang tubig, puti ang buhangin, at may mga puno ng niyog. Sa ibaba nito ay may nakasulat na malalaking letra. Takasan ang lahat. Tuklasin ang paraiso. Delsa to Siargao. Siargao. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideyang baliw. Isang ideyang desperado. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kanyang banking app. Tinitigan niya ang numerong nandoon, ang lahat ng kanyang ipon sa loob ng ilang taon, ang perang dapat sana ay para sa kanilang kinabukasan. Para sa kanilang kasal. Para sa kanilang pamilya. Isang tawang mapait ang kumawala sa kanyang lalamunan. Wala nang tika nila.
Mabilis, bago pa magbago ang isip niya, bago pa siya muling lamunin ng kalungkutan, pinindot niya ang A-buy ticket. One way. To Siargao. Para bukas ng umaga. Tapos na ang laro, bulong niya sa sarili, habang ang confirmation ng kanyang flight ay lumitaw sa screen. Oras na para tumakas. Ang init na sumalubong kay Patty pagbaba niya ng eroplano ay iba sa nakasanayan niyang init sa Maynila. Dito, ang init ay may kasamang amoy ng alat mula sa dagat at ang halimuyak ng mga halaman. Ngunit kahit ang kakaibang simoy ng hangin ay hindi sapat para pawiin ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Habang hinihila niya ang kanyang maleta sa maliit na airport ng Siargao, bawat hakbang ay tila isang pag-amin sa sarili na totoo ang lahat ng nangyari. Hindi ito panaginip. Iniwan na talaga siya ni Gilbert. At siya, sa isang iglap ng kabaliwan, ay dinala ang sarili sa isang lugar na hindi niya alam kung saan wala siyang kakilala. Ma'am, tricycle po, tanong ng isang lalaki. Napatingin si Patty sa paligid. Ang mga tricycle dito ay mas malaki at kakaiba ang disenyo, akma para sa mga turista at kanilang mga surfboard. Bigla siyang nakaramdam ng pagsisisi. Ano nga bang ginagawa niya dito? Ang desisyon na ginawa niya kagabi, na pinalakas ng alak at luhang walang tigil, ay tila isang malaking pagkakamali ngayon sa ilalim ng sikat ng araw. Sa may Cloud Shampoo, sabi niya sa driver, naalala ang pangalan ng sikat na surfing spot na nakita niya online. Doon siya nag-book ng isang maliit na kubo na nakita niya sa isang travel app. Bahay Kubo ni Elena ang pangalan ng lugar. Ang mga litrato ay mukhang payapa. Iyon ang kailangan niya ngayon. Kapayapaan. Habang umaandar ang tricycle, pinagmasdan ni Patty ang tanawin. Mga puno ng niyog na nagtataasan, mga simpleng bahay na gawa sa kahoy, at mga batang masayang naghahabulan sa kalsada. Napakalayo nito sa mga nagtataasang gusali ng Makati at sa mga taong laging nagmamadali. Dito, ang oras ay tila bumabagal. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lang siyang nakaramdam ng pag-iisa. Lalo niyang naramdaman na hindi siya kabilang dito. Nang makarating sila sa bahay kubo ni Elena, isang matandang babae na may malawak na ngiti ang sumalubong sa kanya. Ikaw ba si Patricia? Pati na lang po, mahina niyang sagot. Naku, tamang-tama ang dating mo. Halika, iha, ipapakita ko sa iyo ang tutuluyan mo. Ang kubo ay maliit lang, gawa sa kawayan at nipa. May isang kama, isang maliit na banyo, at isang balkonahe na tanaw ang dagat. Simple lang, ngunit malinis. Ibinaba ni Patty ang kanyang mga gamit. Nang isara niya ang pinto, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama at doon, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang mga alaala ng nakaraang gabi, ang masasakit na salita ni Gilbert, ang kahihiyan, lahat ay bumalik. Kinahihiyan na kita. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay wala pa sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang puso. Tumakas siya mula sa Maynila, pero hindi pala niya matatakasan ang sakit. Dala-dala niya ito, saan man siya magpunta. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak. Nang mamagana ang kanyang mga mata at matuyo na ang kanyang lalamunan, pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang maramdaman na may iba pang bagay sa mundo bukod sa apat na sulok ng kubong ito at sa bigat ng kanyang dibdib. Naglakad siya papunta sa dalampasigan. Ang puting buhangin ay malambot sa kanyang mga paa. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay parang isang awit, isang malungkot na awit. Naglakad-lakad siya, walang tiyak na direksyon, ang tingin ay nakatutok lang sa kanyang mga paa. Ayaw niyang tumingin sa mga turista na masayang naglalaro sa tubig. Ayaw niyang makita ang mga magkasintahan na magkahawak kamay na naglalakad. Lumayo siya ng lumayo hanggang sa marating niya ang isang parte ng baybayin na mas kaunti ang tao. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaan ang sarili na pagmasdan ang walang katapusang karagatan. Ang bawat alon na dumarating at umaalis ay tila isang paalala ng mga taong dumarating at umaalis din sa buhay niya. Sa pag-iisip niya, hindi niya namalayan ang papalapit na isang malaking alon. Mas malakas kaysa sa mga nauna. Bago pa siya makatayo, ang alon ay humampas sa kanya ng may buong lakas. Natumba siya, napasukan ng tubig alat ang kanyang ilong at bibig. Nagpapanik siya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit muli siyang hinila ng paatras na tubig.
Para siyang isang laruang papel na walang kalaban-laban sa lakas ng kalikasan. Ang takot ay biglang pumalit sa kalungkutan. Tubig. Dagat. Pakiramdam niya ay lulunurin siya nito, kasama ng lahat ng kanyang pighati. Miss, okay ka lang? Isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa di kalayuan. Bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humawak sa kanyang braso at marahang itinayo siya. Dahan-dahan lang, sabi ng boses. Mahinahon ito at puno ng pag-aalala. Nang makatayo siya ng maayos, nanginginig at umuubo, saka lang niya tinignan kung sino ang tumulong sa kanya. Isang lalaki. Mas matangkad sa kanya, may kayumangging balat na halatang sanay sa sikat ng araw, at magulo ang buhok na basa dahil sa alat. Nakasuot lang ito ng board shorts at walang damit pang itaas. Hindi ito ang tipo ni Gilbert na laging plansado ang damit. Ito ay totoo. Simple. Salamat, hirap niyang sabi habang pinupunasan ang kanyang mukha. Nahihiya siya. Kahit dito ba naman, kailangan pa niyang magmukhang kaawa-awa? Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting hindi mapanghusga. Walang anuman. Medyo mapagbiro talaga ang mga alon dito minsan, lalo na kung malalim ang iniisip mo. Tumingin si Patty sa kanya, nagulat. Paano niya nalaman? Tila nabasa ng lalaki ang nasa isip niya. Nakita kitang nakaupo dyan kanina pa. Mukhang malayo ang narating ng isip mo, kaya hindi mo napansin ang high tide. Napayuko si Patty. Ang kanyang damit ay basang-basa. Ang buhok niya ay puno ng buhangin. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling nagbabadya. Pinaghalong hiya, pasasalamat at kalungkutan ang nararamdaman niya. Okay ka lang ba talaga, miss? Tanong muli ng lalaki, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Hindi ka nasaktan? Umiling si Patty. Okay lang ako. Salamat ulit. Tumango ang lalaki. Hindi na ito nagtanong pa. Tila naramdaman nito na ayaw na niyang magsalita. Nagtagal ang tingin nito sa kanya ng ilang segundo, isang tingin na hindi mapanghusga, kundi puno ng pag-unawa. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Pinanood ni Patty ang papalayong anyo nito. Ang malapad nitong likod. Ang paraan ng paglakad nito na tila ba parte na siya ng dalampasigang iyon. Sa ilang minutong iyon, sa gitna ng kanyang pagkataranta at kahihiyan, may isang taong nagpakita sa kanya ng simpleng kabaitan. Walang tanong. Walang panghusga. Isang kakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi pa ito pag-asa, pero hindi na rin ito purong kawalan. Isa itong maliit na kislap sa gitna ng kadiliman. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng halos magdamag na hindi mapakali sa kanyang kubo, pinilit ni Patty ang sarili na lumabas muli. Kailangan niyang kumain. Habang naglalakad, may natanaw siyang isang maliit na coffee shop na yari sa kahoy at kawayan na may magandang tanawin ng dagat. Ang pangalan na nakasulat sa isang piraso ng driftwood ay simple lang, Tahanang Alon. Ni Dine Katsangi. Tila ba tinatawag siya ng pangalan nito? Dahan-dahan siyang pumasok. Ang amoy ng bagong timplang kape at sariwang tinapay ay sumalubong sa kanya. May ilang mga turista na nakaupo, nagtatawanan, ang iba ay nagtatrabaho sa kanilang mga laptop. Humanap siya ng isang mesang nasa sulok, kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Habang tinitingnan niya ang menu, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Welcome sa Tahanang Alon. Anong gusto mo? Nag-angat ng tingin si Patty at ang puso niya ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ang lalaking nasa likod ng counter, na may suot na simpleng t-shirt at isang malawak na ngiti, ay ang parehong lalaki na tumulong sa kanya kahapon sa dalampasigan. Nakilala rin siya nito. Ang ngiti nito ay bahagyang lumawak. Ikaw pala. Ang babaeng mahilig makipag-usap sa alon. Naramdaman ni Patty ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hi. Pasensya na ulit kahapon. Wala yon, sabi nito habang pinupunasan ang counter. Ako nga pala si Max. At ikaw si Patty, mahina niyang sagot. Patchngi. Magandang pangalan, sabi ni Max. So, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Patty na napadpad sa aming tahanan? Ang paraan ng pagsabi nito ng tahanan ay may kakaibang init.
Pakiramdam ni Patty ay welcome siya, kahit sa sandaling iyon. Umorder siya ng kape at isang piraso ng tinapay. Habang inihahanda ni Max ang kanyang order, hindi niya maiwasang pagmasdan ito. Ang bawat galaw nito ay kalmado at tiyak. Masaya ito sa ginagawa nito. Isang bagay na bihira na niyang makita sa mundo ni Gilbert, kung saan ang lahat ay kailangang mabilis, kailangang perpekto. Nang iabot ni Max ang kanyang kape, ang mga daliri nila ay saglit na nagdikit. Isang kuryente ang tila gumapang sa braso ni Patty, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na tila napaso. Salamat, muli niyang sabi, at nagmadaling bumalik sa kanyang mesa sa sulok. Habang iniinom niya ang kanyang kape, na perpekto ang timpla, hindi niya maiwasang sumulyap sa direksyon ni Max. Nakikita niya itong nakikipagbiruan sa ilang mga turista, tinuturuan sila ng ilang mga salitang Sargaonon. May isang grupo ng mga kabataan na tila tinuturuan nito kung paano mag-wax ng surfboard. Bigla niyang napansin ang isang karatula na nakasabit sa gilid ng counter, isang bagay na hindi niya nakita kanina dahil sa pagmamadali. Nakasulat dito sa magandang sulat kamay, Max Surf School. Siya pala ang may-ari ng lugar. At isa siyang surf instructor. Kaya pala ganoon na lang ang pag-aalala nito kahapon. Sanay na itong makakita ng mga taong tulad niya, mga tagalungsod na walang alam sa lakas ng dagat. Napayuko si Patty sa kanyang tasa ng kape, isang pait ang muling gumuhit sa kanyang puso. Siya. Isang babaeng halos malunod sa dalampasigan. Isang babaeng takot sa alon. Isang babaeng pinabayaan ang sarili. Ano ang gagawin niya sa isang lugar na puno ng mga taong malalakas, magaganda ang katawan at kayang sakyan ang mga alon na halos lumunod sa kanya? Muli niyang naramdaman na hindi siya kabilang. Pagkatapos niyang kumain, tumayo na siya para umalis. Dadaan sana siya ng tahimik sa counter, ngunit tinawag siya ni Max. Patty, sandali. Lumingon siya. Bakit? Babalik ka ba bukas? Tanong nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila may hinahanap. Nag-alinlangan si Patty. Hindi ko alam. Kung babalik ka, sabi ni Max, sumandal ito sa counter at mumiti. Subukan mong huwag lang maupo sa buhangin. Subukan mong sumakay sa alon. Natawa si Patty ng mapait. Sa tingin ko hindi para sa akin yan. Baka malunod lang ako ulit. Hindi ka malulunod, sabi ni Max, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Dahil nandoon ako. At lahat naman ng bagay natututunan. May kung anong pang-aakit sa alok nito. Isang hamon. At isang pangako ng seguridad. Tinitigan niya ang mga mata ni Max. Walang bakas ng pangutya. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Tanging isang simple at tapat na alok. Muli siyang napayuko, tumingin sa sahig, at bumalik sa kanyang kubo. Ngunit sa paglalakad niya pabalik, ang mga salita ni Max ay nanatili sa kanyang isipan. Subukan mong sumakay sa alon. Nang gabing iyon, sa halip na umiyak, nakatayo lang si Patty sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang madilim na dagat at pinakikinggan ang ugong ng mga alon. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating siya, ang tunog ng mga alon ay hindi na parang isang malungkot na awit. Ito ay parang isang paanyaya. Isang hamon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Sa halip na manatili sa kubo, naglakad siya pabalik sa tahanang alon. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa bawat hakbang. Isang halo ng takot at isang kakatuwang pananabik ang kanyang nararamdaman. Nadatnan niya si Max na nag-aayos ng mga surfboard sa labas ng shop. Nag-angat ito ng tingin at nang makita siya, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, na tila ba inaasahan na talaga siya. Akala ko hindi ka nababalik, sabi nito. Huminga ng malalim si Patty, tinipon ang lahat ng natitira niyang lakas ng loob. Nandito ako, sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. Para sa mga alon. Tumayo si Max at lumapit sa kanya, iniabot ang isang kamay. Kung ganoon, Patty, sabi nito, ang ngiti ay abot hanggang sa mga mata. Halika, simulan na natin. Nag-aalangan, tinitigan ni Patty ang nakalahad na kamay ni Max. Malaki ito, magaspang, at may mga kalyo, kamay ng isang taong nagtatrabaho, hindi kamay ng isang taong nasa opisina na tulad ni Gilbert. Ito ang kamay na humila sa kanya mula sa dagat. Ito ang kamay na gumagawa ng masarap na kape.
At ngayon, ito ang kamay na nag-aalok sa kanya ng isang bagong simula. Dahan-dahan, itinaas niya ang sarili niyang kamay at inilagay sa palad nito. Mainit. Matatag. Binitawan din agad ni Max ang kamay niya at kumuha ng isang malaking surfboard na para sa mga baguhan. Ito muna ang gagamitin mo. Mas matatag to sa tubig. Habang inaayos ni Max ang gamit, hindi maiwasan ni Patty na makaramdam ng hiya. Nakita niya ang ibang mga babae sa paligid, mga turista na balingkinitan ang katawan at suot ang maliliit na bikini. Samantalang siya, nakasuot ng maluwag na t-shirt at shorts, pilit na itinatago ang katawan na naging dahilan ng pagkasira ng buhay niya. Magkano pala ang bayad? Tanong niya, para lang may masabi. Kailangan ko bang mag-register o? Tumawa si Max. Huwag mo na munang isipin yan. Unang aral, libre. Tingnan muna natin kung magugustuhan mo. Inabutan siya nito ng isang rash guard. Isuot mo to para hindi magasgas ang balat mo sa board. Nakakahiya naman, nakakaabala pa ako sayo, sabi ni Patty, paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Ngumiti lang si Max. Lahat ay welcome dito, Patty. Walang abala. Sa dalampasigan, itinuro sa kanya ni Max ang mga pangunahing kaalaman. Ang mga parte ng surfboard. Ang tamang pagdapa. At ang pinakamahalaga, ang tamang pagtayo o ang tip-up-up. Paulit-ulit siyang nagpraktis sa buhangin. Ang bawat galaw niya ay tila mali, tila alanganin. Naririnig niya sa kanyang isipan ang boses ni Gilbert, tinatawanan ang kanyang pagiging lampa. Huwag mong isipin masyado, sabi ni Max, napansin siguro ang pagkunot ng kanyang noo. Hayaan mo lang ang katawan mo ang gumalaw. Pakinggan mo ang ritmo. Pagkatapos ng ilang minuto, dinala na nila ang board sa tubig. Hanggang baywang lang ang lalim, ngunit para kay Patty, para na itong gitna ng karagatan. Kumakabog ang puso niya sa takot. Higa ka lang sa board. Hayaan mong maramdaman mo ang paggalaw ng tubig, mahinahong utos ni Max, hawak ang dulo ng surfboard para hindi ito gaanong gumalaw. Sumunod si Patty. Sa ilalim niya, nararamdaman niya ang bawat pag-alon. Isang maliit na alon ang dumaan at nawalan siya ng balanse, bumagsak agad sa tubig. Okay lang yan. Ulit, sigaw ni Max natatawa. Sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit. Bawat pagkakataon, bumabagsak siya. Napapainom ng tubig alat. Napapagod. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang balat. Ang mga braso niya ay nagsisimula ng mangalay. Gusto na niyang sumuko. Hindi ko yata kaya, sabi niya, habang nakaupo sa tubig, yakap ang malaking surfboard. Hindi to para sa akin. Lumapit si Max sa kanya, ang tubig ay hanggang sa dibdib nito. Ano nang sabi mo? Sabi ko, hindi ko kaya, ulit niya, ang boses ay nanginginig na sa pagod at frustrasyon. Ang bigat-bigat ko. Ang lampa-lampa ko. Siguro tama nga natigilan siya. Muntik na niyang masabi ang pangalan ni Gilbert. Tinitigan siya ni Max, ang mga mata nito ay seryoso na ngayon. Lahat ng nagsasurfing, bumabagsak. Ako, bumabagsak pa rin ako hanggang ngayon. Ang pinakamagaling na surfer sa buong mundo, bumabagsak. Hindi tungkol sa pagbagsak ang surfing, Patty. Tungkol saan, kung ganoon, tanong niya. Tungkol sa pagtayo, sagot ni Max, ang boses ay malumanay ngunit may diin. Ang pagtayo ay nagsisimula sa pagbagsak. Ganyan talaga ang buhay at ganyan din ang surfing. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Patty. Hindi lang ito tungkol sa surfing. Ito ay tungkol sa kanya. Sa buhay niya. Sa pagbagsak niya sa restaurant. Sa pagbagsak niya sa harap ng salamin. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mata ni Max at pagkatapos ay sa karagatan. Tumango siya. CJ. Isa pa. Sa pagkakataong iyon, may nagbago. Hindi na niya iniisip ang itsura niya. Hindi na niya iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Nakatutok lang siya sa sinasabi ni Max, sa pakiramdam ng tubig, sa ritmo ng mga alon. Heto na, may paparating, sabi ni Max. Tandaan mo, dahan-dahan lang. Ready ka na? Tumango si Patty. Okay ngayon na. Itinulak ni Max ang board. Naramdaman ni Patty ang bilis. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa board, at sa isang iglap, itinulak niya ang sarili pataas.
Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi perpekto ang kanyang tindig. Ngunit nakatayo siya. Sa loob ng 2-3 segundo, naramdaman niya ito. Ang pakiramdam na dinadala ka ng alon. Ang hangin sa kanyang mukha. Ang araw sa kanyang balat. Ang pakiramdam ng kalayaan. At pagkatapos, bumagsak ulit siya. Ngunit sa pagkakataong ito, pag-ahon niya mula sa tubig, hindi frustrasyon ang naramdaman niya. Kundi tuwa. Isang purong, hindi maipaliwanag na tuwa. Nakita mo yon? Nakatayo ako, sigaw niya kay Max. Isang malakas na sigaw ng saya ang isinagot ni Max. Woo! Sabi sa'yo kaya mo eh. Nakangiti ito ng napakalawak at ang tuwa sa mga mata nito ay totoo. At doon, isang tunog ang kumawala mula sa lalamunan ni Patty. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Isang malakas, walang halong pagtawa. Tumawa siya hanggang sa sumakit ang kanyang tiyan, ang tawa niya ay sumasabay sa tunog ng mga alon. Pagkatapos ng leksyon, pareho silang pagod na umupo sa buhangin sa harap ng tahanang alon. Inabutan siya ni Max ng isang sariwang buko. Salamat dito, sabi ni Patty habang sumisipsip ng malamig na sabaw. Ang pagod na nararamdaman niya ay kakaiba. Hindi ito ang pagod na dulot ng stress sa trabaho. Ito ay isang masarap na pagod. Isang pagod na may patutunguhan. Wala yon. Ginalingan mo kanina, sabi ni Max nakatingin sa papalubog na araw. Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging maririnig lang ay ang hampas ng alon at ang hangin. Biglang nagsalita si Max, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa dagat. May magandang itika pala. Natigilan si Patty sa pag-inom. Napatingin siya kay Max. Ano? Doon lang lumingon si Max sa kanya, ang mga mata ay malumana sa ilalim ng kulay kahel na liwanag ng hapon. Ang ngiti mo, ulit nito. Sayang kung palagi mong itinatago. Naramdaman ni Patty ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sanay siyang makatanggap ng papuri mula kay Gilbert dati. Ang ganda ng suot mo. Ang sexy mo ngayon. Bagay sa'yo iyang ayos mo.